Naglabas si Marcos ng Proclamation 404 na nagbibigay ng amnestya sa mga dating miyembro ng Philippines New People Army National Democratic Front, CPF-NPA-NDF, na nakagawa ng mga krimen na may parusa sa ilalim ng Revised Penal Code at Special Penal Laws bilang pagpapatuloy ng kanilang paniniwalang pampialitka. Ang amnestya ay ibinibigay sa mga dating miyembro ng CPP-NFA-NDF o sa kanilang mga front organization na nakagawa ng mga krimen mapaparusahan man sa ilalim ng Revised Penal Code o mga espesyal na batas ng penal, kabilang ngunit hindi limitado sa rebelyon o insurrection, pagsasabuatan at panukalang gumawa ng paghihimagsik o pag-aalsa, pagtataksil ng mga pampublikong opisyal o empleyado, pag-uljok sa paghihimagsik o pag-aalsa secession, pagsasabuatan upang gumawa ng sedisyon at pag-uudyok sa sedisyon, binasa ang proklamasyon. Kabilang sa iba pang mga pagkakasala ang ilegal na pagpupulong, ilegal na samahan, direktang pag-atake, hindi direktang pag-atake, paglaban at pagsuway sa isang taong may awtoridad o sa mga ahente ng naturang tao, kaguluhan at iba pang kaguhan sa kaayusan ng publiko, labag sa batas na paggamit ng mga paraan ng paglalathala at labag sa batas na pananalita, mga alarma at iskandalo, ilegal na pagmamay-ari ng irigal baril, bala o pampasabog, sa kondisyon na ang mga krimen o pagkakasala na ito ay ginawa bilang pagpapatuloy ng, hindi sinasadya o may kaugnayan sa paghihimagsik o pag-aalsa. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Eric, may tanong ako sa'yo. Ma'am. Bakit galit na galit ang sila Franz Castro dito, ang CPP-NPA-NDF sa amnestia para maintindihan ng ating mga kababayan na tama si Secretary Gibo. Maganda ito and we applaud our President. So bakit ayaw na ayaw yan nila Franz Castro at ng CPP-NPA-NDF? Sapagkat ang amnesty proclamation will give the opportunity to surrender peacefully. Sa CNPA-NDF na ayaw na magpatuloy sa madugot maras na buhay. Without amnesty, yung mga may kaso, may pending warrant of arrest, may mga criminal cases na hindi mako-cover ng ariglo sa korte, ay pwede silang makulong. That will prevent them to trust the government and be given the opportunity to get back into the folds of the law. Kahit na anong kaso, Kahit Eric? Except yung Yeah, no. except rape yung willful na hindi kasama doon sa conduct of military and political operations ng NPA. Hindi po yung sakop. Kaya tama yung tanong ni Ma'am Lorraine Brother Franco, Miss Ina. We have to clarify that this is not an absolute amnesty proclamation. Okay. It is an amnesty that requires, number one, dapat kilalanin ng mga CPP, NPA, NDF na sila'y nagkamali, magpapailalim sa batas, susurrender sila at magpapasakop sa proseso ng amnesty at kikilala nila ang otoridad ng gobyerno. Ngayon sa tanong mo, Ma'am Lorraine, bakit ayaw ito ng CPP, NPA, NDF at kinukutya ito ng mga kaibigan at ka-Berks ni Speaker Martin Romualdez na sila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas, instead na tulungan itong i-promote. Dapat tayo yung ka-Berks mo, Speaker. Correct. Mas okay kaming ka-Berks. Bakit? Sapagkat ito ang magiging daan ng malawakang pagbagsak ng kanilang oportunidad na pwede pang kupuin at i-maintain ang mga NPA at iba pang CPP operatives na nasa kanila pa. So this will become now a floodgate of opportunity Dagsaan ang na magdadagsa ang pwedeng mag-avail, lalo na kung makikita ang sinseridad at ang aktual na practical component nito ay bibigyan sila ng panibagong pagkakataon na mabuhay ng mapayapa and become productive members of their family and the community. Yun po ang dahilan kung bakit ayaw nila, sapagkat hindi nila gustong patigilin ang madugo at marahas na uri ng paniniwala at organisasyon na mayroon sila. Kaya ang dahilan, tumutugma sa Central Committee ng Communist Party at sa pamunuan ng NPA ang naging pahayag ngayon ng tatlong party list operatives ng CPP-NPA na patuloy na kinakanlong at kinakalinga ng grupo ni Speaker Martin Romualdez to the detriment of the government of his cousin, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Itigil na natin yan. Tapusin na ninyo yan. At kitang-kita naman na hindi kapayapaan ang kanilang layunin at hindi rin pagtulong sa pamahalaan, kundi kapangyarihan at kasamaan ng ating bayan. May para maintindihan ninyo ng mga kababayan, yung pagmamaniobra ng CPP sa ating mga anak na nanaloko nila na mag-child book. No, marami sa kanila
pag na-experience na nila maging NPA, gusto na nilang umuwi. Sinabi ni Chad Book a month before siya napatay, Correct. no, na gusto na niyang mag-surrender. At haharapin na lang daw niya yung mga kaso niya. Yan ang sinabi sa amin nila Jong Monson, na mga kasama niya. Kasama niya. Yan ang nireport sa amin. Pero nilin lang na naman siya. At sinabi ng CPP sa kanya, pag ikaw nag-surrender, papatayin ka nila. No? So, at dito ka na lang sa amin. Dito ka. Parang in other words, wala ka ng choice. Nandito ka na eh. At hindi yan isang beses lang nangyari. Paulit-ulit nila yan sinabi sa mga anak natin na gusto nang umuwi sa kanilang mga nanay. No? At saka yung mga kababayan natin na gusto nilang umuwi sa mga pamilya nila na nakita nila mali pala. Hindi pala totoo itong napasok ko, ayoko na dito. Hindi na sila pa lalayain. No, so that is their way of keeping them na trapped at magiging NPA kayo. NPA. So itong amnestia na ito will really take away all the legal impediments. Correct. At yung totoong kapayapaan ay nandito na. No? At yan ang ayaw nitong si Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel. Ang isinusulong nila yung terrorist talks na hindi naman talaga totoong kapayapaan ang hinihingi. No? Yes. At Brother Franco, may caveat doon si Miss Ina na pwede daw ito magamit ng Meron Miss nga Ina para nag-comment bilang ako. final end natin. Mula kay pangalanan natin siyang Mandino, sabi niya, huwag kayong maging kumpiyansa dahil posible na yung mga pinalaya na mga pinatawad na rebelde ay gamitin din upang palakasin muli. Kung titingnan natin ang political situation ngayon, mukhang may horse trading na nangyayari. Dapat explain maganda that. tayo dyan. Explain that. I So, don't know, that's ang sinasabi nitong si Monday, no, na yung baka may mga nag-surrender na hindi talaga sincere. Sincere. Tapos magpapalakas lang sila, tapos sasali na naman. Kasi nga, dahil nga lumalakas na naman ang CPP, NPA, NDF, dahil kay Speaker Romualdez yung connivance na yon. Yan. So, para panloloko lang nila yan. So, Eric, Tama po yung agam-agam na yan, kaya kailangan po magkaroon ng proseso of evaluation. meron naman, di ba? Mayroon. Yes. May vetting, tsaka hindi pwede po na abusuhin din ang tulong ng gobyerno dyan. Tama. Kasi may kaakibat yan na socio-economic component ang amnesty para sila makabalik loob. So, tatlong bagay po ang ipapasiguro natin. Vetting and evaluation involving the security sector. Number 2, dapat po magkaroon ng de-radicalization and actual process of interaction sa mga nag-aabil ng amnesty. Hindi po ito absolute na pwede nilang sakyan at gamitin. At number 3, delikado din po sila na kapag ginamit nila ito, pag nahuli sila ng gobyerno, pwede pong mapawalang visa ang amnesty granted to them and they can be subjected to criminal prosecution again. But pero, taking from that cue, Brother Franco, ng ating netizen, ang gobyerno dapat maging maingat at dapat maging mapagmatyag and malaking tulong dyan ang mga former rebels na sincero at totoong naging kaagapay ng pamahalaan para magbigay ng kaalaman at magbigay ng insights on how to protect this amnesty proclamation program na ipapatupad ng ating pamahalaan. Right. So that it will become an instrument to facilitate peace rather than an instrument to be exploited by the CPP, NPA, and to destroy again our government program from within the program na kanilang i-infiltrate. That is a possibility na dapat nating paghandaan. So, we're going to sabihin namin sa inyo mga kababayan, kasi marami akong narinig no, na fake news, na nako, ang Marcos government talagang pinapatawad na yung mga rebeldes na masama ang loob nila, na parang may kontsabahan na talaga. Hindi. Maganda ito kasi napakatagal na nitong ang Pilipino. Gusto na natin ng katahimikan at yung totoong katahimikan, yung kapayapaan sa ating bansa para makausad na tayo. So, we applaud our President for giving this amnesty to our mga kapatid nating na ano ng landas. But let it be also stipulated, Brother Franco, and declared that this must not be a step towards further conspiracy Yes. and Oh, opportunism. yeah. Yes. Hindi dapat ito sakyan ng CPP, NPA, and dapat mga operatiba nila para gamitin as instrument and bargaining na sasabihin nila instead of amnesty, why not i-release natin ang mga leaders namin, mag-usap tayo, bumalik tayo doon sa framework Peace talk. na doon tayo mag-peace talks, kunwari, sa abroad. Let it not be a condition na itong amnesty ay sakyan sa panibagong maniobra
unless the government will tolerate that kind of opportunism. Delikado tayo. No, that cannot be anymore, di ba? Hindi na pwede yon kasi dati ang gobyerno bulag dyan, di ba? Tapos na LCAC na alam na natin kung ano yung huwad na peace talks na yan na Correct. dapat tinatawag nating terrorist talks. So, wala na talagang rason para pasukin na naman ng gobyerno yan, no? Correct. Napakatama yun dyan kaya Eric, Ma'am Dre, Miss Ina, mga kababayan. At Bukas alam ulit. naman natin, marami pa sana tayong tatalakayin ka Eric, especially patungkol sa peace talks. Pero medyo inabutan na tayo ng ating oras. Kaya muli pinapasalamatan natin mga kababayan sa kanilang patuloy na pagsuporta dahil sila rin, kaya Eric, ang magiging susi para maging matagumpay at para tuluyan na matuldukan ang CPP. Pwede ba ang padagdag lang sandali? Ah, yes, no? ma'am. Kasi pinapatahimik tayo dito. No? Pinapatahimik ang SMNI. At ang totoong laban namin dito, ang totoong magdedepensa sa atin dito ay kayo, ang taong bayan. Hindi sila. So, samahan ninyo kami dito. Kaya kami nandito ay dahil sa inyo, dahil sa Pilipinas ito. So, wag tayo, never be silenced. Wag tayong papayag na pinapatahimik tayo. Never tayo matatakot at never tayo magpapatahimik sa kahit na sino. Ang Pilipinas ay isang demokrasya and we will keep it that way. Yes. Yes, Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.